Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat, especially for those who are followers here in TikTok, here in YouTube channel, here in our Facebook page. So, thank you so much sa inyong lahat, mga kaibigan. Mga kaibigan, our topic today is all about understanding or pagsabot in Bisaya, no? Paano natin gagamitin ang isang bagay para sa ating sarili na kung saan we need to understand every aspect of the life, every corner of the earth. We need to understand what is the life purpose, no? Kailangan ho natin yun. Kailangan natin, mga kaibigan, ay masusi at tinatawag nito sa Bisaya, lalum nga pagsabot sa ato ang aspeto sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Because we need to sacrifice everything, no? Something we need to happen on that particular years in our life here in sa mundong ito. So, pag tayo po ay nagsusumikap ng maigi, tayo po ay nasa mabuting kaisipan, ay lahat po tayo ay magbubunga ng kabutihan. Kasi lahat ng mga taong nakikinig sa payo ay nasa mabuting daan sa kanilang mga buhay. Lahat po ng mga taong hindi nakikinig ay naliligaw sa kanilang mga daan sa buhay. Kaya sometimes some other people around out there blaming us bakit hindi siya nakapagtapos, na tinulungan na naman siya. Wala pong, in the first place, kami pong tumutulong sa mga taong gustong makapagtapos, ay lahat po ay may kaakibat po yung disciplinary actions, and there is a disciplinary respectful, no? Kailangan po may kaakibat po yan kung paano natin gagamitin ang tamang disiplina, respeto at tamang pagsisikap. Kasi if we don't have a good discipline and there is no good respect, if there is no good respect, somebody will not like you, mind you, no? Walang mga taong gusto kang makasama sa trabaho, walang taong gusto sa'yo. So that's why those kinds of people are so depressed kung always you blame. Kasi wag nating susumbatan yung mga taong tumutulong sa atin, especially kung tayo naman ay nagsusumikap ng maigi, nagsusumikap ng maayos, no? Gagawin na lang po natin ang mga payo ng especially yung mga kadugo natin, either cousin, relatives, or igsoon or kapatid, di ba? Especially pag pinupuna ho tayo, wag ho tayong magagalit. Sometimes po, yung mga tao pong nagagalit pag pinupuna, especially ang nagpupuna yung tumutulong, ay lahat po yan ay naliligaw sa kanilang mga landas sa buhay. Naliligaw sa kanilang mga daan, na sana po nakikinig kayo. Sana po nakikinig tayo sa mga payo ng ating mga mabubuting mga magulang, mga mabubuting mga kapatid. Yan ho, mga kaibigan. Kaya minsan hindi natin maiiwasan, especially that is psychological motivations, and there is a psychological attack. Pag hindi ka na tumutulong, pinupost ka na sa social media, humuhugot na, kumukuha ng mga hugot doon sa social media. Alam niyo ngayon, ang mga bata ngayon, kumukuha na almost 1.6 billion na mga tao sa buong mundo ay kumukuha ng mga hugot or psychological emotions doon sa social media platform. Iiwasan natin yan. Huwag nating iikot ang buhay natin doon sa mga social media platform na yan.
Kasi kung kayo po nagpo-post ng ganyan, binibase nyo doon sa mga taong hindi na nagbibigay sa inyo, masama po yun. Kasi yung pinopost ninyo, that is already an idea of that owner of that kind of page, no, sa social media platform. Iiwasan natin yan, mga kaibigan. Magkakasala ho tayo dyan. Kasi ang sabi po ng Biblia, lahat ng nakikinig ay nasa mabuting daan sa kanilang mga buhay. Lahat ng sumuway na hindi nakikinig or hindi sumunod sa mga utos, sa mga payo, lahat po yan ay naliligaw. Yan po ay mababasa doon sa mga Kawikaan chapter 10 verse 17 if I'm not mistaken. Yan, or verse 14. Basta something like that. Nandyan lang yan. No? So, thank you so much mga kaibigan. It is our video today for today's video. No, sa atin sana po may natutunan ho tayo kahit kunti lamang. So, maraming salamat.